Saya-saya, di ba? Kasi dahil kay Jesus, tinuturing tayong mga kaibigan ng Diyos. Hindi lang anak ng Diyos, kundi mga kaibigan. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Di ba? Ganun tayo kamahal ni Lord eh, na si Jesus daw, na ang Panginoong Diyos ay ipinakita ang kanyang malaking pagmamahal sa atin, no? By sending Christ to die for us. Sa pagpapadala niya kay Kristo. Sino si Kristo? Si Jesus na anak niya. Para mamatay para sa atin habang mga makasalanan pa tayo. Ano? Inako ni Lord Jesus Christ yan. Kasi ang penalty for sin is death, blood. So, walang makakapagligtas sa atin, 'di ba? Kundi si Jesus lang. Siya lang. Sabi nga 'di ba niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, nakakarating tayo sa Amang Diyos dahil kay Jesus, dahil siya ang naging tulay. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation. O diba? Ang saya. And since, at dahil we have been made right in God's sight, ginawa na tayong matuwid sa paningin ng Diyos by the blood of Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ. Bakit blood? Kasi namatay siya sa cross, diba? Dahil sa kanyang dugo. He will certainly save us from God's condemnation. Ang saya, diba? He will certainly, may katiyakan na ililigtas tayo from God's condemnation. Ano tong condemnation? Ito yung paghuhusga. Diba? Ito yung kaparusahan. Eternal condemnation in hell. Ano po? Hindi lang sa langit, dito rin sa lupa. May condemnation na nangyayari pag paulit-ulit tayong nagkakasala. So, maliligtas tayo dito pag tayo'y tumanggap sa Panginoong Hesus at tumalikod sa mga kasalanan. For since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still sinners, or enemies rather, we will certainly be saved through the life of His Son. So dito, for since our friendship, o diba, nagkaroon tayo ng friendship with God, o diba, ang saya, we are considered friends of God. For since our friendship with God was restored, so yung friendship daw natin sa Diyos ay na-restore, naibalik, by the death of His Son, sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak na si Jesus while we were still enemies. Habang nung mga panahon yun ay kaaway pa tayo ng Diyos. Bakit tayo kaaway ng Diyos? Kasi makasalanan tayo di ba? So, habang hindi natin pa natatanggap ang kanyang anak na si Jesus, nung mga panahong hindi pa natin natatanggap si Jesus, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Tayo ay mga makasalanan kasi ginagawa natin yung mga bagay na against sa righteousness, against sa kabanalan ng Diyos, against sa will ng Panginoon. So, mga tinuturing ng Diyos na kaaway yung mga hindi sumusunod sa kanyang kautusan at gumagawa ng mga wickedness, kasamaan. We will certainly be saved through the life of His Son. Diba? Ang saya na tayo ay tiyak, yan po mga mahal kong manunood, tayo ay tiyak, certainly, ay maliligtas. So, may katiyakan tayo ng kaligtasan. Ano po? Through the death of His Son. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak na si Jesus. Ang saya, di ba? So, now we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God.
O di ba po, ang linaw. Ginawa tayo ni Jesus Christ na kaibigan, friends of God. So, sino ba ang mag-aakala na pwede pala tayong i-consider na friends of God dahil kay Jesus? Dahil siya ang naging tulay, siya ang naging daan upang tayo'y magkaroon ng friendship with God. Ang linaw po niyan, mga kapatid, ang linaw-linaw po niyan. Ano po? Tinuturing na tayong maliban sa mga anak ng Diyos ay mga kaibigan na ng Diyos. So, ayan, malinaw na malinaw po yan. Ang saya-saya, di ba? Kasi dahil kay Jesus, tinuturing tayong mga kaibigan ng Diyos. Hindi lang anak ng Diyos, kundi mga kaibigan. Ako as a parent, di po ba, sa mga anak ko. Yung mga anak ko, buddy-buddy kami. Hindi lang dahil relasyon namin mag-ina o parents and children. They are also my friends. So, malalaman nyo yan dahil yung mga anak nyo, binibigyan nyo ng access sa buhay mo, sa sarili mo, para maging kaibigan mo. Ano ba yung kaibigan? Na nakikipagtawanan ka sa kanya, nakikipag-joke ka sa mga anak mo, di ba? Yun yung kaibigan eh. Nagsishare ka sa mga anak mo, nagko-confide ka sa mga anak mo. And the same way, yung mga anak mo, nagko-confide din sa'yo. So, maluwag, masaya yung samahan nyo. Pero syempre, iba yung magulang sa anak at kaibigan, di ba? So, may distinction yun. Bilang magulang, mayroon pa rin, barrier. Mayroon, ano bang tawag nito? Mayroon pa rin niyang limitation. Kasi, hindi porke kaibigan ka ng mga anak mo, ay mag-o-over the bakod na sila, no? Mag-o-over the limit, magko-cross the line. Hindi. Maintain pa rin yung relasyon nyo bilang magulang. Kasi, yung respect nandun pa rin. Hindi porke nagbibiruan ka na, bibiruin ka na ng below the belt. Kasi wala nang respect yun, wala nang honor, di ba? So, ganun din po yun kay Lord. We can be friends with God. We can talk to Him in a happy way, minsan, kapag biro ka, in a godly way, kausap mo si Lord, parang katabi mo, kasama mo. Yung ganun, talaga naman kasama natin si Lord if you accept na talagang anak ka ng Diyos, nandito lagi sa atin si Lord. Lord is omniscient. Nandoon siya kahit saan.